Ako si Jopila Espeleta Santos, Taal na Tagawawa, Taguig City. Ang mga magulang ko ay sila Alfredo Espeleta at sila Esther Aguinaldo Espeleta. Ito po ay namana ko pa po sa aking magulang na isa po sa namumuno sa San Sebastian Chapel, gayon din po sa pamumuno po din sa pag-aayos ng pagoda. Buong pananampalataya ko sa kay Po Ana at kay Po Bastian, inilaan ko na po ang sarili ko sa paglilingkod. Napakarami pong bagay na o biyaya ang natamu ko sa pagsama sa pagoda. Lahat ng hiniling ko, lahat po ibinigay po niya sa akin. Laking himala po at talagang himala po ng langit yung pagkakaloob niya sa akin ng tatlong mabubuting mga anak. Ngayong araw po ng piyesta ngayon, July 26, 2017, binabati ko po ang lahat ng Taguig na happy piyesta. Happy piyesta sa mga taga-Ilog. Happy piyesta sa Santa Ana ng Batak. Maligayang piyesta po sa lahat. Ako si Rosita Remilio Cruz, nakatira sa Wawa, Taguig, Metro Manila. Ako nang dumating dito, sumakay na nga ako nitong bangka. Ang yung araw, bangkala ang bao lang aming ginagamit. Nilalagyan ng tabla, nilalagyan ng magandang sahig, no? Isang beses, lumubog doon sa may akasya. Aba, nang lumubog na ganon, nagpanik ang mga taon, tumaob si bangka, lumitaw, natanggal ang bubong. Kaya si Poong Ana ay hindi pinabayaan ang sakay ng bangka. Ako'y mother butler sa Sentan. Naglilinis kami kung bakit ako lang nang nakarinig noong kanta na napakaganda. Yung pala, nang pumanik sa itaas, yung sakristan, walang tao. Di wala kaming nakitang tao. Ngayon, sabi ko, ako lang nang nakarinig, yung mga kasama ko, walang narinig. Kako talagang napakaganda kanta. Yun ang himalang narinig ko. Sa lahat ng taon ilang taon na ako sa Mother Butler. 1970 pa ako nag-Mother Butler. Noon lang ako nakarinig ng kantang ganun. Ako si Vicente Laguna. 5 taon na ako na tumutulong dito sa pagoda na ito. Ako ang nag-a-assemble dyan. Ang edad ko 64 na. Ako ang nag-a-assemble dyan sa pagoda, yung mga lalagyan ng mga puhon. Tapos inilipat doon sa kabilang ilog. Pagkatapos doon sa kabilang ilog, pagtapos na, ako rin ang magigiba. Kasi gusto kong laging pagoda. Gusto ko lagi kong kasama doon sa ilog hanggat sa matapos. Ako na 5 taon na ako dyan, sumasama. Saka nagtatrabaho ko dyan. Maria E. Cruz. Naku, maliit pa ako. Maliit pa ako nang sumama ako dyan Ang kwento ko dyan, nung mga anak ako sa isang anak ko, sumampa ako sa pagoda. May sakit ang anak ko noon. Hindi lalagnat. Nang ako'y sumakay, may lagnat ang anak ko. Hanggang sa bumaba kami, nawala na lagnat niya.
Kaya naipangako ko na ako'y sasakay taon-taon sa pagoda. Si Tata Santos ang namamahala sa pagoda. Nang ako'y sumakay dyan, nung namamahala ang mga amayin ko sa pagoda. Hanggang sa ngayon, sumasakay ako ng pagoda nang walang ano sa akin, hindi akong tatakot. Sila Santa Barbara, Estacio. Bata pa kami, sumasama na kami sa pagoda. Pagkabata, siguro mga 12, gano'n, 13. Dito, ang Poong Ana talagang mapaghimalaya kahit ang bata pa ako. Ang natatandaan ko lagi dyan, basta ang posisyon ay paganyan, maliwanag. Pero pagkapasok ng ganyan, makikita mo magdidilim, maambon. Basta taon-taon yun, bihirang taon ang hindi nangyayari. Kaya sabi ko, talagang ang Poong Ana. Kahit anong oras, narinig ko kampanya. Sabi ko, nasabi ko lang na magwelga kami. Dahil talaga noon, ang mother battery man. Nasabi ko lang akong magwelga kami. Ayun, hindi ako makapatalit. Kahit tanghali, narinig ko. Narinig ko kampanya. Kaya nung ako'y mag-share sa mother na, sabi ko, talagang ang Poong Ana. Po si Donora Marcelo na nakatira dito sa Wawa, Taguig, Taguig City, na ako po ay 67 taon. Ako po ay noong pambata ay sumasakay na sa pagoda. Kasama ako ng mga matatandang nag-aayos at taga-ano sa pagoda. Hanggang sa ako nagkaasawa, nang magkaasawa ako, sumakay uli ako. Mga siguro 1980s na yun, hanggang kasalukuyan ngayon, nakasakay ako sa pagoda dito sa Wawa, na bumula. Mula nung lumubog po ang pagoda, dyan po siya sa may papuntang bukana ng dagat. Lumubog ang pagoda, kasama po ako doon sa lumubog. Siguro sa awa ng Panginoon Diyos, po Ana, hindi kami nalunod. Maraming himala ang naging ano niya sa amin. Nang pagkakalubog na yon, walang nalunod, pero totally malalim ang lugar na iyon. At yung lahat ng alahas ni Po Ana, nawala pero nakuha rin, nasisid lahat. Meron dyan na ang buhawi, halos papunta dito sa amin, lumalakad ang pagod sa papuntang dagat. Ang buhawi ay papunta sa amin. Siguro sa pagdarasal namin, biglang humangin ng malakas, lumipad doon sa malayo. Kaya yung karanasan namin sa pagoda ay napakarami. Pero maraming himala siyang ginawa sa amin. At saka yung nang lumubog ang tulay, kasalukuyan na ako buntis ako noon, nakasakay ako sa pagoda. Kung bakit naisipan kong bumaba. Bumaba ako doon sa lugar bago dumating ang tulay. Pagbaba ko ng tulay, lumakad ang pagoda. Makita ko na lang nahuhulog ang mga tao sa tulay. Bumaksak ang tulay at maraming namatay. Kaya nagpapasalamat din ako kay Po Ana. Siguro talaga, binibigyan niya talaga ako ng gay. Ginagabayan din niya ako. Kahit anong mangyari sa akin, hindi niya ako pinababayaan. Binabati ko po ang mga taga-Taguig na ngayon po ay kaarawan ng ating mahal na patronang si Poong Santa Ana. Kaya ipagbunyi po natin sa ating buhay na siya ay ating kasama habang tayo naglilipas. Ako, si Ernesto Dionisio Bonifacio, taal ng Taga-Taguig. Lolo ko, magulang ko, taal ng Taga-Taguig. Kaya alam po ang lahat ng tungkol dyan sa Santa Ana.
Yung July 26 sa Pagdiriwan sa araw ng ilog. Nung ako si Mama Maria, nung minsan, lumubog ang pagoda. Nung lumubog, nakala ko na mayroong manunod, may isa walang manunod. May bata, may matanda, walang nanunod. Kaya masasabi ko, isang kapag lumala ang mahal ko. Nung minsan, nung ako gawin si Mama, karoon po ng aksidente na yung tulay sa Bamba, Taguig. Nabali, wala ko wala nang namatay. Kaya ang dami sa paniniwala ng mga tao ng taga-Taguig. Ang mahal na kayo sa tao, ang talaga mapagmahal. Kaya yan po ay pagdiriwan, yung ikadalawang ng Hulyo. Ang mga araw na kapatan, yun po ang kanyang pinagdiriwan. Hihira ko hindi si Mama dyan. Nung nagbibigay ng isang talo barangay, yung rescue, yung pagoda, iniiwasan namin magkaroon ng gulo. Matagal din yung si Mama yan, kaya lang nung minsan hindi lang sumasama. Dahil may edad na ako. Yung iba, pag galing sa unahan, yung sasayawan, yung notes ko, mas masaya ngayon dahil